Alright, Crap Master, magandang araw. Ating balikan ang naging magandang laban ni Gio Santissima kontra ito dito kay Emmanuel Navarrete. So ito nga si Gio Santissima is ipinanganak sa Aroy Masbate and ito nga is lumalaban sa Super Featherweight Division and naging challenger ito dito kay Emmanuel Navarrete. So Gio Santissima meron siyang current record na 25 wins, 21 KOs, 8 losses and losses with that via TKO is may dalawa siyang talo. Okay, ito si Gio Santissima is medyo marami na rin yung laban, nasa 33 bouts na at ang huling laban niya is natalo siya sa Japan. And may parating ulit siyang laban this coming September at sa Japan muli yun. Nagsimula siya 2013, And orthodox kanan, 5 feet and 6 inches ang height. And si Santino ang kanyang palayaw. So panoorin natin ang naging diskarte ni Gio Santissima dito kontra kay Emmanuel Navarrete. So ito si Gio Santissima is a brawler boxer, a brawler. He's a brawler with 84% KO ratio. So napakataas niyan. And napakaganda ng laban na binigay sa kanya kontra dito kay Emmanuel Navarrete. So, alam naman natin na nangyari dito, So, natalo nga dito si Gio Santissima via TKO. Pero panoorin natin yung nangyaring laban. Okay, makikita natin, dumidepensa gumagawa siya ng shoulder roll. Pero, hindi ganun ka-effective ang ginagamit niyang shoulder roll. Tinatamaan pa rin siya ng mga combination nito ni Emmanuel Navarrete. So, Emmanuel Navarrete is napakahaba nga ng mga galamay and accurate yung mga suntok niyan. Okay, so nakikipagsabay na si Gio Santissima. Hindi naman napahiya ang Pilipinas sa paglaban ni Gio Santissima dito. Ang nangyari lang talaga dito is nakipag-brawl talaga siya. And again, ng mga Mexicano is they are expert in brawler or brawling type of boxing. And you must have unlimited energy, unlimited stamina para lumaban sa mga gantong estilo. So yan ang minaster na talaga ng mga Mexicano. And yung kanilang stamina talaga naman is hanggang dulo. So doon lang tayo nakulangan dito kay Gio Santissima. Pero so far so good, napakaganda ng performance niya dito kontra dito kay Emmanuel Navarrete. Kaso talagang yung hindi niya masalag yung mga suntok ni Emmanuel Navarrete. And napakabilis nga ng mga suntok ni Emmanuel Navarrete dito. And moving forward dito si Emmanuel Navarrete and pagbabawi ng suntok si Santissima is umaatras lang bahagya. So mapapansin natin dito si Emmanuel Navarrete is nag-switch siya ng stance at yun nakakasalida ng mga suntok niya. Okay, tapos na yung round na yun. So tingnan natin ang gagawin dito. Maganda patama na left hook ni Santissima sa katawan ni Emmanuel Navarrete. So ito si Emmanuel Navarrete is napakatibay talaga and hindi naman nakakagulat na mahihirapan talaga dito si Gio Santissima. So, okay, patama sa konto. Mga bigay talaga yung mga 1-2 punch talaga, mga heavy punches ang binibigay dito ni Santissima. Okay, so para sa akin kung nagsimula si Santissima gamit ng jabs, yung mga jabs, mga simple movement, hindi siya masyado nakikipagsabayan. Malamang sa malamang is tumagal pa siya hanggang 12 rounds. Okay. But then again sa patama talaga, mga suntok ni Emmanuel Navarrete, kung titingnan mo, is ang tawag dito, yung masyadong malayo. Or, yung tinatawag ng mga haymaker, Pero, mabilis yung mga kamay niya. Hindi siya ganun kamaskulado yung, mga braso ni Emmanuel Navarrete. Hindi mabilis mangalo yan. So, compact yung mga muscle niya, Elongated yung mga muscle niya. And talagang hanggang 12 rounds may lakas pa rin ng suntok. Yun. So, kung makikita mo parang wild punches yung mga suntok ni Emmanuel Navarrete pero mabibilis at mga short lang yan. Okay. So, talagang out of range na yung mga suntok ni Santissima and bugbog sarado talaga si Santissima dito, Siguro na kulang lang talaga si Santissima sa
sa paghigpit ng kanyang depensa at yung kanyang stamina. So yung accuracy hindi rin talaga yung suntok niya no, kulang sa accuracy. Pero yung ano yung heart and yung performance talagang nandun eh. Talagang nakakahanga rin to si Santissima. Yun, nakakaliwa si left hook. Pero hindi natitinag si Santissima, talagang bumibigay din ng mga suntok. So ganito yung mga estilo na gustong kalaban ni Emmanuel Navarrete. Yung talaga makikipagbakbakan din. So dinadaan niya sa bilis ng mga suntok at yung positioning ng kanyang katawan. Okay, dito sa lubid talaga namang pinapaatras to si Santissima, And yung mga suntok ni Emmanuel Navarrete is talaga naman malilito ka, May katawan, may tagiliran, may sikmura, may mukha. So iba-iba pati yung mga suntok niya, tinigil na ng referee. So TKO naging nangyari sa laban na yan. So natalo nga si Santissima, but again, it was a very good fight for Emmanuel Navarrete and Santissima. So yun lang, Rap Master, at maraming salamat.